Ito po ang balita, mga kaistorya. Gumawa po ng batas si Pangulong Bongbong Marcos na batas na katapat ng 10 dash line. At hindi po dyan nakapiyok ang China, hindi nila napigilan, mga kaistorya, na maisabatas yan, na pirmahan na po ni PBBM. Kung sa bagay, di talaga makakapiyok ang China dyan, mga kaistorya. Hindi nila pwedeng pigilan yan at hindi nila pwedeng pakialaman dahil wala naman talagang pakialam ang China kung anumang batas ang gustong gawin at ipatupad ng Pilipinas. Pirmado na po yan ni PBBM, isa na pong ganap na batas at suportado po yan ng Amerika. Nagbitaw na po ng official statement ang Amerika na nagpapahayag na suportado nila ang batas na ito na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinirmahan na po. Ano po, mga kaistorya? Yan po ang mga balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo ngayon. Ano ho? Dagdag din po na balita, mga kaistorya, bago ko pa makalimutan, ang isa pong mambabatas na miyembro ng oposisyon ay hinihimok si PBBM na muli pong umanib ang Pilipinas sa International Criminal Court dahil nga po sa usapin ng EJK sa war on drugs po ni former President Rodrigo Duterte. Yun po ang dahilan. Take note ha. Kaya hindi pwedeng masasabing pinupolitika ng administrasyon ang Duterte camp kasi po hindi po ito kaalyado ni PBBM ang mambabatas na ito. Oposisyon po ito, hindi ito kapartido ng atin pong Pangulo. Okay, mag-umpisa na po tayo, mga kaistorya. Ipakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Pakishare po at pakilike nang malaman po ng ating mga kababayan ang magandang balita po na ito. Tingnan po ninyo. Marcos inks laws on PH Maritime Zones Archipelagic Sea Lanes. Pag sinabi po, mga kaistorya, ang inks, pinirmahan na po. Ipapublish po yan sa official gazette, and after that, pagkatapos po ng ilang linggo, yan ay isa ng ganap na batas. Latest po ang balita na ito, mga kaistorya. Ngayon lang itong Nobyembre, ngayon lang din po itong linggo. Ang sabi po, President Ferdinand R. Marcos Jr. on Friday signed laws declaring the maritime zone under Philippine jurisdiction and designating sea lanes in the country for foreign vessels and aircraft. Ayan, yung malayang daanan ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid ay sakop ng batas na yan. At maging yung mga teritoryo na katubigan natin, mga kaistorya, paikot ng Pilipinas, ay dinedeklara sa batas na yan yung hangganan kung hanggang saan. Ano po? At ang nagawa nga lang po ng China, hindi naman nila nakontra. Pumiyok pero hindi naman nakapalag. Pinatawag lang nila yung ambassador natin sa China. Kaistorya. Marcos signed the two new laws in a ceremony at Malacanang Palace in Manila. In his keynote speech, the President said the signing of Republic Act numbers 12-064 and 12-065 demonstrate the country's commitment as a responsible member of the international community. Di kagaya ng China, membro ng UN, pero lumalabag din sa batas ng UN. And advocacy to uphold rules-based international order. Talagang isinusulong yan ni PBB at ipinapanawagan po niya yan, mga kaistorya, sa mga bansa sa buong mundo. Ito pa po. He added that the law signal his administration's resolve to protect the country's maritime resources. Pag sinabi mong maritime resources, mga kaistorya, yamang dagat, maritime territory. Yan pong sovereignty natin, dyan sa karagatan po natin sa West Philippines. At hindi lang yan, yung kabuhayan ng mga mangingisda, yung food supply natin na galing po sa likas na yaman dyan sa West Philippines at maging yung napakayaman na natural oil and gas deposit po dyan. Preserve its rich biodiversity kasi nga sinisira ng China, di po ba? Yung mga corals. And ensure that Philippine waters remain a source of life and livelihood for all Filipinos. Yung pinaliwanag ko kanina. Today, we gather for signing of two very significant laws that emphasize the importance of our maritime and archipelagic identity. Kasi kapuluan tayo. Alam niyo yung archipelagic doctrine?
ang nagsulong niyan. Kasi wala pong doktrina noon, walang teksto noon ng archipelagic doctrine sa United Nations. Panahon ng Marcos Sr. ng kanilang ipinaglaban yung archipelagic doctrine. Kaya ang international law, ang United Nations ay nagkaroon yan, mga kaistorya. At unang-una siyempre, na nakinabang po sa batas na yan ng UN, mga kaistorya, particular sa UNCLOS, ang Pilipinas. Itong ginawang batas na ito ni PBBM ay sang-ayon po sa international law, mga kaistorya, na may kontribusyon ang kanyang tatay, the Philippine Maritime Zones Act and the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, he said, after signing the two new laws. With these pieces of legislation, we align our domestic laws with international law. Nakasang-ayon sa international law, specifically the United Nations UNCLOS, to improve our capacity for governance and reinforce our maritime policies for economic development and for national security. Economic development. Ano pa kaya kung atin na pong ma-exploit, no? Yun pong natural oil and gas deposit dyan sa West Philippine Sea. National security. Tinatakda ng batas na kung hanggang saan yung teritoryo natin, mga kaistorya. Nababantayan, mas lalong mababantayan ng pwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas, katulong po ang Philippine Coast Guard. At may maihahatid pa nga ako sa inyong napakagandang balita po, pero sa susunod kong content, ipapakita sa inyo. Dalawa yun na magandang balita pagbubukurin ko, kasi pag pinagsama ko masyadong mahaba, baka ma-skip lang ng mga manonood, sayang yung impormasyon, di po ba mga kaistorya? He said the declaration of the country's maritime zone and archipelagic sea lanes demonstrates his administration's assertion of the country's rights as an archipelagic state while fulfilling its obligations under international law. Anong ibig sabihin nun? Sa madaling sabi, ang administrasyon ni PBBM, ipinaglalaban niya yung karapatan ng bansa natin para sa atin pong teritoryo bilang isang bansang kapuluan. Yun po yun, mga kaistorya. It is expected that the clarity of the extent of the maritime zones and the determination of the archipelagic sea lanes will impact domestic laws and regulations at the national and at the local level. Either for, nanawagan pa siya, mga kaistorya, sa mga concerned agencies. Ganda ng ginawang batas na ito. Ako po ay pinupuri natin ang ating pong Pangulo sa batas na ito. Yan yung mayag balls, mga kaistorya. Aber, kung pro-China ang presidente ngayon, may balls kaya na gumawa ng ganyang batas na katapat ng 10-dash line? Sige nga. Ngayon lang yan. Kasi yung atin pong presidente ay pro-Filipino, hindi pro-China. Pinuri yan at sinuportahan po ng Amerika. Asan ang ebidensya mo, Juan Historiador? Di naman tayo nagsasalita ng wala po tayong ebidensya. Punta tayo mismo sa official website ng gobyerno po ng Amerika. Ito yan ipakita ko sa inyo. Nandyan naman sa taas an official website of the United States Government, US Department of State. Ayan mga kaistorya. Anong sabi ng Amerika? The United States supports the Philippines' enactment of the Maritime Zone Act. Suportado nila. Signed into law by President Marcos on November 8, 2024, the Maritime Zones Act aligns Philippine domestic laws with the 1982 Law of the Sea Convention and the 2016 Arbitral Tribunal ruling. Kita nyo? Pinuri at sinuportahan pa ng Amerika. Bakit? Kasi sabi ng Amerika, yan ay nakasang-ayon sa international, particular na sa UNCLOS. At dun pa sa 2016 arbitral ruling, nananalo tayo laban sa China. This law defines the Philippines' internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, WPS, and continental shelf in line with the Convention. Many other nations, including fellow members of the Association of Southeast Asian Nations, have enacted similar legislation over the years. Ibig sabihin, kung wala pang presidenteng BBM na naupo, mapag-iiwanan pala tayo ng mga karatig bansa natin na gumawa ng sarili din nilang batas na nagdedikta
kung hanggang saan ang teritoryo nila, kung hanggang saan ang exclusive economic zone nila. Ngayon, may batas na tayo. Mga kaistorya, nakahabol tayo dahil yung presidente natin ngayon may balls, hindi takot sa China, hindi kagaya ng mga pro-China. Paano na lang, di ho ba mga kaistorya, kung hindi pro-Filipino ang presidente ngayon? Di po ba? O di ngayon, meron pa tayong isang babasihan ngayon na itong mga pro-China hindi na kayo pwedeng basta-basta baliwalain ang ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea kasi may batas na tayo na nagsasabing hanggang dyan ang pag-aari ng Pilipinas. Di ba, mga kaistorya? Ibig sabihin, kung itong mga pro-China ay magdadadakdak pa rin at babaliwalay ng mga batas na yan, ay ibig sabihin, malinaw na talagang itinatakwil nila ang sarili nilang bansa at ang pinoprotektahan nila ay ang China. Wala na silang maikakatwiran sa mga Pilipino noon. Hindi po ba, mga kaistorya? The passage of the Maritime Zones Act by the Philippines is a routine matter and further clarifies Philippine maritime law. Mas pinagtibay nito yung maritime law natin. The United States values Philippines leadership. Talagang apple of the eye ng Amerika ang Pilipinas ngayon. Puri-puri nila ang Pilipinas ngayon. Kailangan nila tayo eh. Well, sabi ko nga mga kaistorya, nakikinabang sila sa atin. Abay, nakikinabang din tayo sa kanila. Yan yung sinasabi kong, you scratch my back and I will scratch yours. Mga kasabihan yan ng mga Amerikano. Maganda naman yun. Hindi pwedeng sila lang makikinabang. Kailangan makinabang din tayo sa kanila. Di ho ba? Particularly in the South China Sea, and calls on all states to comport their maritime claims to the international law of the sea as reflected in the convention. Ang ginawa ng China, ito, pinatawag lang po yung Philippine envoy po natin. Kaya ang tanong ito sa balita na ito, ano ko na lang ha, kasi may mga paiksing ko na lang ang balita na ito, mga yan. The Chinese Ministry of Foreign Affairs has summoned the Philippine ambassador to China to lodge solemn representation lang. Wala silang nagawa, batas na yan. At siyempre, nabalitaan na rin ng China na pinuri at sinuportahan ng Amerika, tumalon yung pusa ko, ang Pilipinas, dyan sa maritime zone law na yan, mga kaistorya. Walang nagawa ng China. Wala talaga silang magagawa. Tuloy. Ito na, yung sinasabi kong dagdag na balita. Ang sabi po ni Senate Minority Leader Coco Pimentel III, hinihikayat niya mga kaistorya, ang Pangulo natin na mag-rejoin daw po tayo, umanib ulit daw po tayo sa ICC. Bakit? Anong sabi niya ito? Let us rejoin the ICC. We should treat this as our insurance policy just in case our system fails us and we get to elect an abusive, tyrannical, heartless leader and our justice system fails us. Ay kung sakali ito raw ay pinaka-insurance policy natin kung sakali mga kaistorya na sumablay na ang atin pong bansa, gobyerno natin, o hukuman man natin, o mga tagapagpatupad ng batas natin, mga kaistorya, hindi na po kayang ito patupad ng makatarungan at patas ang batas natin laban sa isang ibinoto, mapang-abuso, walang puso, na leader, mga kaistorya, may ICC na maaasahan na magpapatupad ng katarungan. Ayun ang ibig sabihin dyan ni Senator Coco Pimentel, mga kaistorya. Meron pa siyang sinabi dito we are monitoring the Quadcom. Aba, minomonitor pala ng Senado ang investigasyon sa Quadcom. And here in the Senate, we also have an investigation. Siyempre, alam naman natin yun. We've seen that in the worst case scenario, nandito na tayo where our systems fail, such as when our democratic system elect a killer as a leader, napalagay ko'y alam din ninyo kung sinong pinatatamaan dyan, one without conscience or compassion, alam natin kung sinong tinutukoy niya dyan, and our justice system is slow to respond. In those events, it's best to have an insurance policy. Pimentel added. Kayo ba, mga kaistorya? Sang-ayon kayo?
Diyan sa sinasabing yan ni Senator Coco Pimentel. Ang may papaliwanag ko dyan ito paano masasabing pinopolitika ang Duterte camp ng House of Representatives kung hanggang sa Senado pala ay pareho lang din ang isinusulong at ang nagsasabi pa ay oposisyon, hindi kalyado ni PBBM, hindi kapartido ni PBBM. Kaya hindi ako naniniwala doon sa sinasabing pinopolitika And besides of that, mga kaistorya, ang nakita kasi natin at naobserbahan natin, Duterte camp ang nag-umpisang mamulitika. Hindi naman ang administrasyon. Tahimik naman sila, maging House of Representatives, hindi naman sa pinagtatanggol natin Di ba? Di ba silang maingay, sobra? Silang naunang mamulitika. Kaya palagay ko, mga kaistorya, kung sasabihin pinopolitika sila, tumatama sa kanila yung sinasabi nila. Di po ba? Kasi yun ang naobserbahan natin Alam naman ninyo yun, kasi kayo mga kaistorya, nakasubaybay sa mga balita simula noon pang panahon ng eleksyon. Di po ba? Mga kaistorya, okay, palakihin ko uli. Ito pa, yung parehong balita. So, totoo. Kasi ito, mainstream na ito, mga kaistorya, yan. Ito naman yung kanilang online news article. Yan. So, totoo nga, mga kaistorya. Ito pa, karagdagan pang balita. Ito ay problemang iniwan ng Duterte administration na ngayon ay niresolba na ni PBB. Malaking problema yan. Naku, dambuhalang problema yan, mga kaistorya. Nagsimula sa Pogo, tapos nauugnay pa yung EJK, kaya naimbestigahan din, mga kaistorya, yung war on drugs. Kasi nga, meron daw umano, sabi sa investigasyon na pera from Pogo na nagagamit sa war on drugs. Sabi lang umano, nasusubaybayan nyo naman yung mga balita, di ba? Kaya na mula sa Pogo, napunta sa investigasyon sa EJK and war on drugs. Di po ba, mga kaistorya? Tapos ito pa, yun pong talamak na pag-issue ng fake birth certificate sa mga Chinese nationals na nagamit. Para po, mga kaistorya, makabili ng maraming lupain itong mga Chinese nationals, bawal sa konstitusyon natin yun. Ngayon, mga kaistorya, sinusulong ng mga mambabatas na bawiin ng gobyerno natin yung mga nabiling lupain ng mga Chinese nationals. Baka hindi natin alam, sa Amerika, ganun din ang nangyari. Binabawi na din ng gobyerno ng Amerika yung mga nabiling mga lupain ng mga Chinese nationals dahil po sa security concern. Parehong problema ngayon sa Pilipinas. Ganyan po katalamak yung problema ng Pogo na iniwan ng Duterte administration. Ito na ang solusyon ni PBBM Presidential Communications Office, PBBM, orders immediate ban against all PH Pogos operation. Wala na kayo. Yari na kayo. May isang senador na nagsabi din ito na. Ayan na. Batas, mga kaistorya. Ang sabi, citing risk posed by Pogo operations in the country, President Ferdinand R. Marcos Jr. issued Executive Order number 74 imposing an immediate ban on offshore and internet gaming in the country. Internet gaming. Bawal na. Kasama na ba dyan yung mga sugal na ipinopromote ng mga influencers sa social media? Na siya ko rin ipinapanawagan sa gobyerno kasi hindi na po protektahan ang mga kabataan natin diyan sa online sugal na yan. And issuing the EO 74, President Marcos said, the state has the paramount duty to safeguard national security, maintain public order, uphold the rule of law, protect the safety of its citizens, lalong-lalo na yung mga kabataan, and ensure the integrity of the social fabric of the nation. Ay, salamat naman kung ganon. Tama yan. Tama yan. In pursuit of such duty, an unequivocal ban of Pogo IGL operations was pronounced during the state of the so on and so forth. Ayun na. See? Ganda. Salamat. Dagdag balita, lawmaker flags bogus documents. bogus document na sinumiti ng Office of the Vice President. Yung mga resibo na palyado. Yan yun.
Ito, basahin nga natin. Mainstream ito ha. Nagre-reiterate lang ako ng balita. The office of the Vice President under Sara Duterte apparently hastened to fix liquidation papers to the point of over-liquidating. Tingnan ninyo, oh. Over-liquidating daw po mga ka-istorya. Hindi sa akin galing ang balita ha. Yung mga kapa pa dyan. Kapa! Mga team kapa. Kapapaitan. The 28.8 million pesos confidential funds through alleged 158 bogus and spurious receipts, a lawmaker said. Yun na nga po tayo, mga kaistorya eh. Oh, ayan no, ang linaw nyo na. Your guess is as good as ours. It could be also that these ARs, acknowledgement receipts, were belatedly prepared. Naka po naman mga kaistorya. Naka po naman. Ha? Kayo ba'y naniniwala dyan? Nasa inyo po mga kaistorya ang pag-desisyon kung maniniwala kayo o hindi. Basta ako naghatid lang din sa inyo ng isang balita. At ibinabalita ko ulit sa inyo. Tuloy, isa pa. Ha? Para kay political analyst Ronald Llamas, hindi mamamatay ang issue tungkol sa pagdaan sa EDSA bus lane ng Cadillac Escalade na may plakang number 7 hanggat hindi umaamin at humihingi ng tawad ng politikong iniuugnay dito. Yun daw pong sasakyanan ay pag-aari daw po ng isang kumpanya na pag-aari naman ng mga gatsalya. Tama ba ako? Kung hindi ako nagkakamali, mga kaistorya. Di ba? Ayan. Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Salamat po sa inyong panunood. Shout out po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Maraming salamat sa inyo. Higit sa lahat ay maraming salamat sa ating Panginoon. Shout out po sa lahat ng mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Bukas po ulit. Salamat po talaga. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.